ayan, day off na naman ang Inday. Saan na naman ang gala natin? So, ngayon, may pupuntahan lang ako. So, afternoon, pagkatapos ko doon, pupunta tayo sa isa sa mga pinupuntahan ko dito sa Victoria. Kapag ako'y nalulumbay. Grabe siya. Ayan, tapon. Sige, tapon lang. So, ako nga pala si Melanie, sa mga hindi pa nakakaalam. Lani for short. At nandito ko ngayon sa Vancouver Island, Canada, as FCA, Food Counter Attendant. So, yan, lalabas tayo. Yan. Tapilok pa nga. Tama. May kasama nga pala tayo ngayong araw na to. Siya lang naman ang iisang aking one and only partner. Yan ang kasama ko. Every time, saan ako pumunta. Isang taon na nga pala sa akin yan. Siya si Duke. Duke, short for Ducati. I was dreaming kasi na nagdadrive ako ng Ducati whenever I ride that bike. Kasi ako yung pinakamabilis sa kanila. Char! Angas, diba? Pogi yan. Baby ko yan. So, bakit bike? Bike lang kasi yung afford ko ngayon. Mahal kasi mag-car dito. Di pa kaya ng budget natin eh. Story time muna tayo ngayon kung paano ako napunta dito sa Canada. Dati po pala akong nag-Taiwan. So, 10 years lang naman ako sa Taiwan. O, diba? Ang tagal, diba? So, bakit ako nag-Canada? Sa mga hindi po nakakaalam, ang Taiwan po kasi ay hanggang 12 years lang. Ngayon, after 12 years po, pagkatapos nun, bansa ka na, balik ka na ng Pilipinas. Pero since on that time, di pa ganun kalaki yung ipon ko, wala pa akong for good sa Pilipinas, nag-decide po ako na mag-Canada. Nung time na nun, time ng pandemic, after ng pandemic actually, nag-open po yung border ng Canada para sa mga FCA, Food Counter Attendant. Nung time na yun, nakapagtrabaho naman po ako sa restaurant. Na yun po yung nagamit kong experience nung ako'y nag-a-apply pa lamang pupunta dito sa Canada. So, fast forward, siguro tumagal din ng 1 taon yung pag-a-apply ko bago ako nakapunta ng Canada. Kaso nga lang, pagdating ko dito sa Canada, akala ko yung Canada, sagot sa kahirapan. Hindi pala. Kabaliktaran pala. Mababaong pa sa ulo. Pero since train naman tayo sa Taiwan, alam na natin kung paano mag-save, kung paano kontrolin, yung mga bagay na dapat tsaka hindi dapat. Kaya naman, nakakasurvive naman. Kaso pang one job lang. Pero siguro kung 2 jobs or 3 jobs na ako in the future, makakapag-ipon din ako. Maganda dito sa Canada actually. Pag nagkaroon ka na ng family, siguro naman in the future, I can see myself naman dito na sa Canada. At sana ipagkaloob yun ni Lord. At sa mga naghahangad na makapunta din dito sa Canada, huwag kayong titigil na mangarap na makapunta dito. Wala namang imposible. Ako nga hindi ko rin naman akalain na makakapunta ako dito. Hindi sapat yung experience ko. Nagkaroon lang ng chance. Pero hindi ganun katulad ng iba na ang mga nakakapunta dito talagang panggaling sa Pilipinas. Mga skilled, managerial. Pero since nung time na yon pandemic, binigyan ako ni Lord ng magandang regalo. Okay na sa akin yun. Kahit go with the flow na lang tayo. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!